Ako, nakakagulat ang posisyon na to mga kaibigan. So, ayon daw dito sa kanilang analysis, ay winning pa daw ito yung ah, white. So, wala talagang ibang paraan paano ito ma-stop yung pass pawn. So, ito yung tinatawag na rook versus pass pawn. Siyempre, kung black to move ito, ay draw ito. So, walang magagawa dito yung rook dahil kulang sa square, alanganin yung posisyon talaga dito. So tignan po natin ito, bakit ang posisyon na to ay winning ito sa white. So tingnan nyo na mabuti yung posisyon ng rook. Ito ay white to play. So kapag nag c7, so medyo mahirap ito na para sa black, no? So mayroon pa palang ganyan na mga posisyon. So okay, so pwede naman pala dito sa tingin ko mali ito yung ginawa ng black. So pwede ba ditong mag-move ng rook sa taas? Okay, so tapos i-check natin po, check. So kailangan pupunta siya dito dito pala talaga pwede ata siguro hindi pwede dahil dito lang. Kailangan pag-check natin dito, pupunta dito yung king. So wala nang check. So wala talagang solusyon, hindi talaga ito ma-stop yung pass pawn dito. Okay, so rook d6 check. Ito ay bababa lamang ang king, check. Ayan ang mangyari, check ulit. Okay, check. Okay, check ulit. Ayan, pagkatapos nag king c2. So after king c2, nag-move siya rook d4. Sa mga nakakaalam sa ganitong klaseng posisyon, so ito po ay isang chess puzzle po ito. At marami po itong nakakaalam na stalemate daw ito diba? Kasi nangyari ito dati sa isang chess player. Siguro ay hindi aware yung player sa white, kaya ito na stalemate. So kapag ito ay itulak natin yung pawn at magiging queen, siyempre ito ay stalemate. Nangyari ito dati sa isang player. Pero ang tamang move dito ay hindi po queen. So wag po tayong mag-queen. Ang gagawin natin ay rook para walang stalemate. So pag nag-move siya dito, rook c4. Check. So walang stalemate. Pero kapag queen 'yan, ay stalemate. So after rook c8 rook, then rook a4. Okay, then king b3. So after king b3, nag-resign yung black kasi nilagay niya dyan ang rook para ma-prevent yung mate dito. So kung pupunta yung rook niya sa ibang square, so mayroon namang mate dito. Kaya nilagay niya sa e4. Kaya lang after king b3, may double threat, may mate, may king, may capture sa king. So gagawin niya para hindi siya ma-mate, so i-give up yan na lang ang rook. Gagano niya, magmo-move siya dito, ganyan. Capture. Ayan. Kaya lang talo pa rin sa isang rook. Okay, yan po ang ideas. Okay, tingnan natin yung next na example. Okay, ito po. So ang ginawa dito ng white ay nag-move king f5. Tingnan nyo po dito. So pag kinain yan, hindi pwede yan kainin ang pawn.
dahil may mate sa gilid. Okay. So, ang ginawa ng black, king h7, para kapag nag-check, kainin lang. Okay, nag-depend. King f6, after rook e8. Okay, queen. g8 queen, capture. Tapos, ang kanyang king ay mate. Okay, next example, tingnan natin. Okay, ayan, tingnan po natin ng mabuti ito. So, ito ay drawish ito. So, paano ito ma-draw ang position na to? So, pag ang po nasa gitna, paano natin maitabla yung position? Ito yung tinatawag na Philidor's position. Ang Lucena ay yung winning position, yung isang Philidor ay drawish. So, hintayin natin na pupunta yung pawn sa 6th rank, sa 3rd rank kapag sa black. Pagkatapos, dalhin natin yung rook dito sa last rank para ma-attack yung king sa likuran. Ito yung nangyari. So, wag natin iwanan dito ang 6th rank. So, ilagay muna dyan ang rook sa 6th rank. Hintayin na itulak yung kanyang pawn. Pag tulak, ayan na sa 6th rank. I-move natin yung rook dito sa ilalim. So, mangyari dito, kasi pag nag-king d6 siya, may threat na mate next move. Ayun ang gagawin ng ng white. May threat mate next move. So, atake natin yung kanyang king. So, wala siyang magagawa dito. Dahil walang cover yung kanyang king, wala siyang mapupuntahan. Ang gagawin natin ay check lang lahat. So, check sa back rank. So, ganito mangyari, king d6. Siyempre, kung mag-check na naman ang okay, so tingnan natin. Kung mag-check na naman dito yung rook, so dito lang. Wala talaga. So, tingnan natin. King d6. Okay, may threat na mate next move. Okay, so, ang move, rook d1 lang, check. So, mag-check lang tayo. Wala na. So, kung dito siya, check ulit. Pupunta siya sa kabila. Check ulit. Okay, pag pupunta sa dito sa G6, check pa rin. Or hindi na lang, dito na lang yung rook. Hindi na, ikat na lang yung kanyang king. So, ang position na yan ay draw yan. Okay, so tingnan natin dito yung susunod na example. Okay, ito. So, ang ginawa dito ng white, nag-e4, tabla pa rin ito. Pag e4, rook h1. Okay, king d4 para ma-check yung king. King e3 para ma-check. King d3. Check. King e2. Okay. So, pwede lang rook h1. So, ang nangyari dito, balik natin yung position. Hintayin natin na yung pawn ay the same sila sa rook. The same sa rank. Okay, pag same rank, so tulak natin sa ilalim yung rook. So, drawish position yan. Okay, so ito yung isang example. Okay. So, ang ginawa dito ng black ay nag-rook c8 para hindi ma-checkmate yung kanyang king. So, rook b7 lang. So, rook e8 pa rin. Pagkatapos, nag-rook g7. Nag-king f8. Okay, nag-move rook. Tapos, check. May f7. Check. Pagkatapos, may attack sa king. So, after attack sa king, ay capture yung rook. Ayan. Losing dito yung black. Okay. So, yan po ang isa sa mga example na makikita nyo dito sa tinatawag na rook versus rook in game. Okay, so skip lang muna tayo dito dahil drawish pa rin ito. Pag ganyan, ang pawn nasa 6th rank, drawish talaga. Dahil pupunta lang yung king dito sa f5, rook e1. Wala na. Okay, next. So, ito yung isa sa mga ideas. Ay nag-move rook h7. Ayan, para ma-check doon. May threat na mate. So, king g8. So, rook g7. So, nag-move lang siya king h8, rook g1.
Malupit yung ideas ng white kasi mamatihin niya dito sa gilid. Okay, so kung walang dipinsa dito so kung mag-move siya ganyan, ay tutulak lang yung pawn. Tutulak yung pawn, wala na. Or mag-move siya ganyan lang yung king. Nakat yung kanyang king. So losing na talaga. King move, for example. So kung dito lang siya, tapos dandahan itulak yung may threat na mate so force siya na alis yung king. So kung mag-check na naman siya dito, i-push lang yung pawn. Okay, aalis yung king. Okay, wag natin i-check yung king. Ito na yung last na move. Tapos i-promote yung passport. Panalo na yung white. So ibig sabihin dito, ito yung tinatawag na material advantage, rook with extra pass pawn. So may advantage talaga, may winning chances. So wag niyong kalimutan ganitong position, rook plus 1 pawn. So pag nagkaroon kayo ng advantage 1 pawn up sa middle game, so pwede na natin yan dalhin sa endgame. Makipag-trade tayo ng mga pieces dahil may winning chances na yan. So yan po ang ideas kung paano natin gamitin ang ating advantage na extra pawn sa rook and pawn in game.